Okay, mga kapatid, ano ang mas maganda? Turbocharged or naturally aspirated engine? Parehas silang may magandang naidudulot, pero mas malaki ang gastos dito sa turbocharged. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa loob ng 4 na taon na pagsishop ko dito sa Antipolo, dito po sa Autorans, at kasama na rin po doon ang pagbablog ko, marami pong mga subscribers at mga customers na pumupunta po dito sa amin ay halos karamihan ng mga sasakyan na dinadala nila dito ay mga diesel engine cars. Ayan, mga SUVs, mga vans, mga pickups, at marami pang iba't ibang mga modelo ng sasakyan. Karamihan ay puro mga diesel engine. Marami rin akong mga kaibigan na may mga kotseng di gasolina, pero pupunta lamang sila dito sa akin kapag sila ay magche-change oil na. Bihirang-bihira yung nasisiraan na katulad nitong mga diesel engines, mga diesel na mga sasakyan na nandito po sa amin. So, lumalabas lamang po mga kapatid na sa akin ding mga experience, no, lumalabas lang na mahal ariin or mahal mag-maintain ng isang sasakyan na diesel ang kanyang makina. So maraming mga nasisirang parte, maraming mga problema, mausok, low power, isira ang mga injectors, blow-by, pumping oil, at yun nga, minsan mga kapatid, pag dumarating dito yung mga ganitong uri ng mga problema ng mga sasakyan, ay talagang halos maubos na ang pera ng mga may-ari. Sabi ko nga ay parang ICU na po itong shop namin dito sa Antipolo. Pero mga kapatid, lalong-lalo na kung ang sasakyan mo na diesel, yung SUV mo, yung van mo, yung pickup mo, kapag yan ay turbocharger pa, no? May turbo, lalong mas marami yung mga nasisiraan na nagpapagawa po dito sa amin. Bihira yung mga nagkakaroon ng matinding problema sa makina, yung mga naturally aspirated na mga makina na mga diesel engine. So siyempre, lalong-lalo na sa mga digasolina. Sa mga digasolina nga halos puro sludge na yung loob ng kanilang mga makina, umaandar pa Pero yung mga naturally aspirated na mga diesel engines, nako, bihirang-bihira yung may mga blow-by at may mga pumping oil or yung mga sumisirit na oil doon sa suksukan ng dipstick. Mga diesel engine na mga vehicles na may mga turbo, ito ang mabilis na bumibigay. Bago po lumalim yung ating usapan, ipakita ko muna po sa inyo kung paano gumagana ang isang makina ng ating mga sasakyan. Ito ay isang cylinder lamang muna ang ating tatalakayin. Pero mga kapatid, isa po sa nagbibigay ng malaking problema sa ating mga makina ay yung tinatawag na mahabang pagpapaandar mo nang ikaw ay naka-idling lang or pinagpapahingahan mo ang iyong sasakyan. Or yung tinatawag na low load at saka yung high load. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Ito mga kapatid, meron akong hiringgilya na hawak dito. Sa English ay syringe. No? Hiringgilya, ikumpara natin po ito sa ito yung piston. Okay? Ito yung piston, ito ngayon yung piston ring, at ito yung connecting rod, at yung kamay ko na ang magiging crankshaft or sigunyal. Ito naman ngayon yung cylinder wall. Mga kapatid, ang paggana ng isang 4-stroke na engine, ito po yung mga nangyayari sa kanya. So sa una, bubukas yung intake valve, yung barbula, hihigop ngayon yung ating piston, no, ng hangin, papasok dito, at ang susunod na stroke naman nito, sasara yung intake valve, sarado rin yung exhaust valve, pipigain ngayon nitong piston, aangat siya, pipigain niya yung nahigop na hangin. Ang tawag po dito ay compression stroke. So, i-compress niya ngayon, okay, ulitin ko lang, i-compress niya ngayon, yan, at habang ito ay kino-compress sa diesel engine, ay umiinit, sobrang init po niya, napakataas ng init niyan. At sapat yung init na yon para pasindihin niya, pasiklabin niya, yun namang diesel na ibubuga ng injectors. At yan, habang paakyat yan doon sa top dead center, no, biglang puputok yan. At yung lakas ng putok na yun, itutulak niya ngayon itong piston. At pagtulak ng piston na yan, itong connecting rod, ipaikutin niya ngayon yung sigunyal. Ayan. So yung isa naman, ang gagawa nung unang ginawa nito. So yung isa naman ngayon, ang hihigop ulit, at pupunta siya doon sa compression at puputok na naman at yun nga, iikot na naman yung ating sigunyal. Pero ito, yung susunod na ikot nito, ayan, hindi na niya i-compress kasi bubukas naman yung exhaust valve para ilabas niya yung product of combustion. Yun nga yung papunta na sa tambucho.
So ang una, hihigop, bukas ang intake valve, hihigop siya ng hangin, tapos i-compress. Pagka-compress niya, puputok. Pagputok nun, power. O yung power na yun na magpapaikot sa sigunyal dito, ito yung connecting rod. At yung susunod na akyat nito, yan na yung pagbuga. Yung product of combustion, yung usok na lalabas sa inyong tambucho. Yung operation po ng makina na yon, yun po ay nagbibigay ng matinding stress doon mismo sa mga pyesa, sa mga components ng makina. Unahin natin yung piston ring. Ayan. So ito po, habang humihigop siya, kailangan ay saradong-sarado, no? Talagang nasisil nitong piston ring, itong cylinder. Ayan. Kailangan walang sisingaw sa ibang parte nito. Dapat saradong-sarado, silyado yan para talagang marami siyang mahigop na hangin. At kapag iyan na i-compress niya na, mga kapatid, sarado na ngayon, yung barbula dito, sarado yung exhaust valve, tingnan nyo, tatakpan ko to, napakahirap pong itulak niyan. Ayan, pinipiga niya to. Pinipiga niya, babitawan ko to Ayun. Pinipiga niya yan, napakatigas nun itulak, napakahirap itulak. At ang mga i-stress doon, unang-una, yung piston ring, na-i-stress din yung main bearing at yung connecting rod bearing, yung nandoon mismo sa sigunyal. So, kapag lagi po na ang inyong andar ay tinatawag na low load, no? O kaya mabagal ang inyong andar, or pinagpapahingahan nyo ang inyong sasakyan, halos full compression po ang ating piston. Ayan. Okay? 1,000 RPM, ibig sabihin 1,000 revolution, no, nung ating makina. Mabagal yun. At stress na stress ngayon itong mga pyesa doon sa ating sigunyal. At maging yung ating sigunyal, maging yung mga piston ring. Ganun siya ka-stress. Kaya nga po mga kapatid, hanggat maaari, huwag niyong pagpahingahan ang inyong mga sasakyan na umaandar yan, na naka-idle kayo. Kaya nga doon lumalabas din yung ibang mga problema, yung mga low speed pre-ignition sa mga sasakyan na mga digasolina. Ngayon mga kapatid, halimbawa po, nasa traffic kayo, no? Palaging ganun ngayon ang mangyayari sa inyo dahil yun yung tinatawag na low load. Ngayon, meron din pong tinatawag na high load. Yung high load po mga kapatid, halimbawa, nagbibisikleta ka, mabagal yung takbo mo. Ramdam na ramdam mo sa paa mo, sa hita mo, o sa katawan mo, yung bigat ng pagpidal mo sa iyong bisikleta. At kung halimbawa rin naman na medyo paakyat yung kalsada, pipidal ka, mabagal yung takbo mo, lalo mong mararamdaman ngayon yung bigat, no, na pidalin ang iyong bisikleta. Ganyan din po ang nangyayari sa ating mga makina. Kung halimbawa, lagi nga nasa traffic, yan yung makukonsider natin na low load. Ngayon, paano kung medyo paakyat yung traffic mo? Yan yung tinatawag na high load. Siyempre, aaba-abanti ka pa rin ng konti. At yung high load na yon ay nagbibigay ng matinding stress. Hindi lamang sa piston ring at pati na rin doon sa mga bearing, doon sa connecting rod at doon sa main bearing. Paano ngayon mga kapatid? Kung ang langis na ginamit mo, hindi pa magandang klase, hindi pa fully synthetic. Kapag ka hindi fully synthetic, kapag ka iyan ay umiinit at medyo na-overheat talaga ang makina mo, yung langis mo, nagbabago na yan. Humihina na ang power niyan. At yung iba nga dyan, kumakapal pa habang umiinit. Ngayon, yung mga fully synthetic na mga langis, katulad nitong Repsol, kapag matindi na ang stress ng yung mga makina, hindi yan kakapal. Mananatili siya doon sa kanyang magandang state at papasok siya doon sa mga halos napakagapapil na lang na clearance ng mga connecting rod bearing at main bearing, papasok siya doon. At ito pa mga kapatid, kapag po kayo ay nasa minor, kayo ay naka-idle or nandoon kayo sa traffic or doon sa tinatawag nating low load or high load, mababa ang inyong RPM, mahina din ang pump ng inyong mga langis. Di ba? Doon sa oil pump, mahina yan. Ngayon, sa tindi ngayon ng stress na nararamdaman ngayon ng inyong sasakyan, hindi halos ngayon makabuga ng malakas yung oil pump nyo papunta doon sa mga oil galleries, papunta doon sa mga piston ring, papunta doon sa mga bearing sa connecting rod, doon sa main bearing. Kaya po lalong dumarami ang problema. At kaya magkakaroon ngayon ng metal-to-metal friction. Hindi mo yan maiiwasan. Lalo na nga kung ang langis mo ay makapal, kung ang langis mo ay hindi fully synthetic na nagbabagong state habang tumatagal. Kasi yung fully synthetic, napakatibay niya, napakalakas niya pagdating sa init. Hindi siya basta-basta kayang sunugin, hindi siya kayang basta pahinain.
ng init, yung mga fully synthetic na mga langis. Kaya makakatulong yan para mabawasan yung wear and tear ng mga pyesa sa loob ng makina na hindi mo naman kayang iwasan dahil sobrang traffic kasi dito sa Manila, sa Pilipinas at sa iba pang parte ng mundo. Yung sobrang traffic na yan ang nagbibigay ngayon ng matinding pagod at matinding problema sa ating mga makina. Kaya pagdating ng panahon, mga ilang taon lang or ilang buwan lang na ganyan lagi nangyayari sa iyong makina, may blow-by ka agad. At ito ngang Strada na ginagawa namin, 40,000 plus lang ang tinakbo. Hindi lang blow-by, talagang pumping oil. Bumubuga yung kanyang langis doon sa suksukan ng dipstick. Noong araw mga kapatid, malalaki ang mga sasakyan. Mag-example tayo, yung mga safari, patrol safari. Pati yung mga sasakyan na galing ng US. O pati yung Toyota Crown ko, naka 6-cylinder ako na gasoline engine. Yung mga patrol na mga naka 6 cylinders din yan, straight 6 kung tawagin. Yung aking Toyota Crown, straight 6 din yan. Malalaki ang mga makina. Mabibigat ang mga kaha, kaya nilagyan ng malaking makina. Kaso ang problema, nung lumaki ang makina, malakas naman sa gasolina. Dahil sa malakas sa gasolina, nag-isip talaga ang mga manufacturers ng mga sasakyan na kahit na malaki yung mga bagong mga SUVs ngayon, yung mga bagong mga vans ngayon, at maging yung mga kahan ng mga sasakyan ngayon, yung mga bodies ng mga Vios na yan, yung mga bodies ng mga magagandang mga kotse ngayon, mga sedan, mas malaki ito doon sa mga lumang mga sedan nung araw. Pero ito, hindi nila nilagyan ng malaking makina. Ang mga makina natin ngayon, mas pinaliit, mas ginawang compact, mas pinagaan at nilagyan ng magpapalakas sa kanya para maging mabilis at maging malakas. Ano po yung magpapalakas sa kanya? Nilagyan siya ng turbocharger. At yung mga gasoline engine naman ay dinamihan ng mga valves. Diba? Merong 16 valves, may 24 valves para pag open ng mga intake valves na yun, mga kapatid, mas maraming hangin ang mahihigop ng ating piston. Merong yung mga 16 valves, 3 yung intake, 1 yung exhaust. Medyo malaki naman yung sa exhaust. So ngayon, dumami ngayon yung hangin. Pero yung pagdami ng hangin na yun, mga kapatid, ganun din karami yung i-compress ng ating piston. Kaya ngayon, lalong nai-stress din yung mga bearings at mga pyesa na nandoon sa sigunyal at maging yung umiikot, yung nagtataas baba na to sa piston at sa connecting rod bearing. So, ibig sabihin, lumaki man yung mga body, tulad nito, merong Strada na nasa harapan ko, may Montero na ino-overhaul doon. Malaki man ang mga body niyan, nilagyan naman yan ng makina na 4 cylinders lang, pero turbocharged ang kanilang makina. O, ayan. At dahil sa turbocharged, siyempre, magsisiksik ngayon yung force induction, hindi lang aasa ngayon yung makina mo sa hihigupin nitong piston. Hindi lang siya aasa doon. Magkakaroon ngayon ng puwersa galing sa labas, kaya nga force induction. Lalagyan ngayon ng mas matinding pressure yan. At yung pressure na yon ay mula sa 10 to 60 PSI, depende kung gaano kalaki at gaano kalakas ang turbo na ipapasok mo. Samantalang doon sa naturally aspirated na mga engine, kung ano lang talaga yung mahihigop mo, iyon lang yung i-compress niya. Kaya nga, hindi masyadong stress yung mga makina na naturally aspirated. Pero yung mga makina na turbocharged, pati yung mga makina ng mga digasolina na turbocharged, biro mo isisiksik ngayon doon sa cylinder, yung hangin na yon, yung pressure na yon, at kapag ka pumunta na doon sa compression stroke, naku, ayan, halos itong sigunyal, no, yung mga bearing dito, no, ang tindi ng kapit ng bearing niyan sa sigunyal kasi tinutulak niya yan tinutulak na ganun. Kaya mga kapatid, kung ang langis mo, uulit-ulitin ko to, marami namang magandang langis siyempre, sponsor ko ang Repsol, siyempre, uunahin natin yan, tangkilikin ng sariling atin, pero maraming magandang langis na pasado sa API, pasado sa SAE, yan ang hahanapin nyo. Yung mga fully synthetic. Dahil sa tindi ng stress na mararamdaman or ma-experience ng iyong makina habang kinokompress yung hangin na yan, na galing sa mga turbocharged na mga makina, nako, ang tindi niyan. Kaya nga po mga kapatid, marami ang nagtataka, bakit ganun? Lagi naman ako nagpapa-change oil, regular naman ang change oil ko. Hindi naman yan ginagamit ng barumbadong pagmamaneho. Bakit nagkaroon ng blow-by? Yan po yung yung Strada dito, 40,000 lang ang tinakbo nun. Mahigit. Pero hindi lamang blow-by, talagang tumatalsik yung langis dun sa dipstick. Mga kapatid, talagang yung piston ring niya,
pati yung cylinder wall, talagang napakalaki nung naging clearance. Dahil nga doon sa stress na to na sinasabi ko po sa inyo. Kung ang makina mo, turbocharged, mas ingatan mo yan. Hanggat maaari, huwag kang magpatagal na ang langis mo ay nag-i-stay dyan at araw-araw mong ginagamit. Marami kasing mga langis ngayon para maka-encourage sila na bilhin mo yung langis. Nakalagay doon, long mileage. Minsan may 2 years pa. O yung 1 year nga, hindi na talaga pasado yan eh. Kasi mga kapatid, ang tindi ng stress na nararamdaman ng mga sasakyan ngayon. Dahil nga pinaliit, kinompak, mas pinalakas, hinabaan yung mga connecting rod para malakas ang torque o ang tindi niya. Tapos ang load niya, ang bigat-bigat din. Ginagamit mong pampasada, ginagamit mong pangkargada, lalo na yung mga vans, yung mga pickups na yan. At kahit pa sabihin mo, yung SUV mo, kahit 3 lang ang sakay mo, kung may experience naman niya yung low load saka yung high load, na matindi yung force induction na ibinibigay ng turbo mo at ayan ay i-compress ng engine mo, yung mga bearings at yung mga piston ring ang aapektuhan yan. At ang resulta nun, blow-by, at ang resulta nun ay talsik ng langis at yung pinaka-worst nga ay talagang pumupulandit na. No? Bumubuga na ng langis doon mismo sa saksakan ng dipstick. At kapag iyon na isinara mo, maghahanap pa yan ng lalabasan doon sa mga oil seals. Mga kapatid, sa tagal po ng pag-aaral natin sa mga makina, at sa tagal din ng pagmimekaniko natin, kahit na merong nambabash sa akin na hindi naman daw ako nagbubuo ng makina, hindi naman daw nila ako nakikitang nagbubuo, hayaan nyo na ho yan. Ipaubaya ko na yan dito sa mga tauhan po natin, dito sa mga magagaling na mekaniko ng Autoruns. Ngayon, marami tayong nakausap. Marami tayong na-interview na hindi ko naman pwedeng ipakita sa inyo na karamihan po ng mga manufacturers ngayon, yung mga engineers diyan sa mga naglalakihang mga manufacturers na yan ng mga sasakyan, ay talagang ang kanilang binabantayan ay huwag masira ang mga makina sa loob ng 3 hanggang 5 taon. Kasi pasok yun sa warranty. Hanggat maaari, huwag siyang masisira, huwag siyang magkakaroon ng problema. Lalong-lalo na diyan sa USA. Di ba? Napakahigpit ng National Highway Traffic Safety Administration diyan. Ngayon, kung masisira kagad yung mga makina nila sa loob ng ganyang kabilis na panahon, naku, talagang ipapatawag sila at nire-recall. Kaya kung hindi mo talaga aalagaan ang sasakyan mo, sabi ko nga sa inyo, hindi naman talaga maiiwasan dito sa Pilipinas dahil sobrang traffic. Alagaan mo ang makina mo sa pamamagitan na huwag kang maglalagay ng hindi magandang langis. Yan talaga ang buhay ng makina. Noong araw, talagang tumatagal ang mga sasakyan nung araw, lalo na yung mga hindi nakaturbo. Ang mga cylinder head pa noon, hindi pa aluminum, cast iron pa. Kaya kahit mai-overheat mo yan, yung mga Mini Cooper, pati yung mga lumang 12R na engine ng Toyota. At yung iba pa, hindi ko alam kung anong mga brands. Mga cylinder heads nila, hindi pa aluminum, kaya kahit i-overheat mo, hindi nabebengkong. Pero ngayon, mga kapatid, antindi. Isang overheat lang, hindi lamang yung cylinder head ang nabebengkong, pati yung block. Tapos ang mga bakal nun, sobrang tigas, sobrang ganda. Ngayon, kapag ka naghasa ka ng barbula, itong mga makinang ginagawa namin at gamitan mo ng electric drill, yung wireless na electric drill, isasalpak mo doon yung barbula, ihahasa mo. Naku, kayang-kayang sirain yung valve seat. Kaya talagang doon halos kamay lang ang gagamitin mo kung hindi mo yan ipapadala sa machine shop. At kung ipadala mo naman sa machine shop at tinamad at hindi ginamitan ng makina nila, ayan ang magiging problema. Kaya maraming mga trabaho na galing nga sa machine shop, pero hindi rin maganda ang resulta kapag pinaandar na yung makina. Mahihina kasi ang mga pyesa ngayon ng mga sasakyan. Unang-una, pinagaan, pinaliit pa. Kasi kailangan ang makina maging compact para mas magaan, mas efficient sa pagkonsumo ng fuel. Mga kapatid, huwag magagalit sa akin yung mga nakaturbo. Ang inyong mga bagong mga sasakyan, mga bago nyong SUVs, pati yung mga bago nyong mga vans, lahat. Mga turbocharged ang inyong mga makina, mga diesel engine. Huwag kayong magagalit sa akin kung sabihin kong iyan ay matlaki ang maintenance. Kapag ka nasira ang mga pyesa niyan, napakamahal talaga ng inyong mga nagagastos. Yan na po yung experience namin dito sa shop. Meron nga bagong-bagong Fortuner. Ilang libo lang din yung tinakbo. Kapag ka umuwi siya ng probinsya, 1 litro ang nauubos na langis. Itinatapon mula dun sa turbo. Kasi, alam mo mga kapatid, wala naman talagang 100% na perfect na turbo or mga pyesa ng sasakyan. Hindi talaga pwedeng maging 100%. At dahil nga po si turbo,
hindi naman yan pwedeng maganit or hindi yan pwedeng saktong-sakto talaga. Kapag ayan ay umaandar na, talagang nagbubuga yan ng langis, papasok doon sa manifold mo ulit. O kaya naman, palabas na roon doon sa tambucho mo. Kaya nga sabi nila, kapag mga naka-turbocharge na mga makina, ay asahan mo, every 4,000 kilometers, magdagdag ka ng langis. Kasi talagang itinatapon niya. Dahil nga sa ngayon, kahit bumili ka ng brand new na sasakyan mo, bumili ka ng brand new na SUV mo, hindi ka makakasigurado kung yung turbong nakalagay doon ay talagang 100% na hindi yan magbubuga ng langis. Sa mga diesel engine vehicle, diesel engine cars, SUVs, kadalasan wala pang 2 taon o 1 taon pa lang mahigit. Minsan nga wala pa talagang 1 taon pag minalas ka na makapagpakarga ka ng mga maruruming mga diesel. Ito mangyari, magkakaroon ng problema fuel pump, magkakaroon ng problema ang injectors mo. At minsan, pati yung mga sensors, pati yung mga common rail problems na yan, ay nandiyan. Nagmamanifest kagad, lumalabas kagad dito sa mga bagong sasakyan. Dahil nga sa talagang madumi ang makina ng diesel, no, yung combustion sa loob niyan, pati yung mga sensors niyan, mabilis na nasisira, mabilis na dumudumi. Mga kapatid, huwag mong patatagalin ang pag-change oil, lalong-lalo na sa mga turbocharged na diesel engine. Kasi habang tumatagal, ay lumalapot ang langis mo sa dami ng mga contaminants, sa dami ng mga dumi na nandyan sa loob ng makina mo. Isabay mo pa yung mga moisture na nahihigop o nakukuha ng makina mo sa tuwing malamig ang panahon. So, yan ang magpapahina sa langis mo. At yung langis na yan, kapag mahina na, hindi niya nakakayanin yung stress na naibibigay nung boost ng turbo mo. Napakahirap itulak, napakahirap i-compress, at ang nagkakaroon ng wear na mabilis ay yung piston ring mo, yung oil ring mo, maging yung connecting rod bearing. Idadamay na rin niya yung ilang mga pyesa, pati yung side thrust washer, pati yung mga bearing, main bearing ng sigunyal mo, idadamay na rin yan. Kaya panatiliin mo, ang langis mo ay palaging maganda ang state. Huwag kang manghinayang dyan. Yan ang magliligtas sa buhay ng makina mo. Yan yung mga i-maintain mo sa isang diesel engine na vehicle. Kaya nga marami tayong customer dito na nagpapabalik-balik at yung iba nga galing na sa mga probinsya at sa araw-araw na tumatawag sa akin, yan po yung ating mga na-experience. Samantalang sa mga gasoline engine na vehicles ay bihira ang mga ganyang problema kasi nga malinis ang combustion sa gasoline engine. Kaya hindi halos nadadali or namumroblema yung mga sensors dyan. Ngayon, pagdating sa automatic transmission, ayan, walang pinipili yan. Mapa-gasoline or mapa-diesel ang iyong makina. Kaya po mga kapatid, kung meron ka naman talagang pera, may sobra kang pera, okay, i-maintain mo ang iyong diesel vehicle, ang iyong diesel car. Walang problema ang iyong diesel engine, i-maintain mo yan. Pero siyempre, madalas na pupunta ka sa shops dahil kailangan yan ng madalas na maintenance. Hindi yung mahabang panahon, hindi mo i-maintain. Hindi ka magpapalit ng mga filters, fuel filters, air filters. Sa turbo mo, kailangan palaging maganda ang langis mo dahil pag maglagay ka ng makapal na langis, hindi ka agad aakyat yan sa turbo. Ayan na, magsisimula ka na ng problema. Konting ikot lang ng shafting ng turbo mo. No? Konting ikot lang na hindi yan masayaran ng langis dahil matagal mong ipinahinga ang sasakyan mo. Ayan na, magkakaroon ka na ng metal-to-metal friction. At doon magsisimula ngayon yung palaki ng uga ng shafting ng turbo mo. So, alagaan nyo ang inyong mga diesel engine, iwasan nyo yung mga low load, high load, yung pagpapahingahan nyo ang inyong mga sasakyan, mapakotse yan, na di gasolina, or mapa-diesel yan, iwasan nyo yung mga ganyan, yung mahabang pag-idling na nagpapahinga kayo sa inyong mga sasakyan. Talagang makakasira po yan. Magdudulot yan ng blow-by, magdudulot yan ng loss of compression, at pati po yung pagtalsik ng langis sa inyong mga dipstick. Okay, mga kapatid, ano ang mas maganda? Turbocharged or naturally aspirated engine? Parehas silang may magandang naidudulot, pero mas malaki ang gastos dito sa turbocharged. Mas marami ka talaga kayong i-maintain. Siyempre, hindi mananalo sa bilis itong si naturally aspirated dito kay turbocharged na engine. Huwag lang si crosswind, mabagal po talaga. Okay, mga kapatid, kung meron kayong gustong idagdag, lahat po ay free na mag-comment dito. As long na maganda ang inyong sasabihin, marami ang matututo, marami ang makikinabang. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po ng aking channel. Kung mayroong mga tanong kayo, i-comments nyo lang po dito at
pipilitin nating masagot po ang lahat ng inyong mga katanungan. Magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.